pag nakakakita sila ng ganyan, silang gumagawa. Dito po kasi nagsimula yan. Ayan. Diyan daw po nagsimula yung issue na yan. Lakas niyan laitin si Maharlika pero tumatanggap daw pala ng 5 million para hindi tirahin si Jahas. Alam mo na. Oh. Pag gumamit ng mga ganyan terminology, Jahas, 5 million lang pala ang dignidad niya. Pag gumamit ng mga ganyan terminology, alam mong Maharlika fanatic yan. Diretsuin na natin, wag na po tayo magpaligoy-ligoy. Okay? Hindi ko po ipapaligoy-ligoy. Eto, malamang walang kinalaman si Maharlika dito. Unless may inutusan siya. That I do not know and I cannot prove. So I will not say that. Okay? Linawin ko. Walang kinalaman si Maharlika dito. Pero yung mga tangang follower ni Maharlika, sila ho ang nagsasalsal nitong balita na ito. Gets nyo? Although, sabi nung iba, dito sa mga ibang komento, binabanggit daw dyan, it's either si Bagong Lipunan or either si, pangalan nyo, si Katonying o ako. Okay? Si Bagong Lipunan malabo. Hindi ho yun. Wala namang followers yun eh. So, walang silbi yun. Imposibleng gawin yun. Yung 5 million, baka pumatol ng 1,000 yun. Pwede na dun eh. Okay? So, malabo yun. Itanggalin na natin si Bagong Lipunan. Lumubog na ho yun. Napanis na ho yung bulok na ho yun. Si Katonying, yan. Posible pa kasi si Katonying, di ba? Siya naman talaga ang nagdemanda kay Maharlika. Pero hindi ko sinasabing binayaran siya, ha? Hindi yun na sinasabi ko. Pero yan yung sinasabi ng ibang tao. Okay? Which is more possible than ako. Bakit kanyo? Dito, halatang hindi natin subscriber yung nagsabi. Okay? Bakit kanyo? Kasi from time to time, binabanata natin yan. Si Lisa Marcos. Kaya lang, hindi tayo nakapokus kay Lisa Marcos. Bakit kanyo? Kasi, pangtanga yung ganong klaseng logic. Bakit kanyo? Hindi kasi nila kayang ipaliwanag yung mga nangyayari sa lipunan. Kaya na lang, ang lagi nilang resort ay si Jahas. Ang lagi na lang nilang sinisisi si First Lady kasi hindi kaya magpaliwanag. Ewan ko kung hindi ba nila nakikita na binabanatan ko si First Lady, pero hindi ko kasi sa kanila may kasalanan kung halimbawa merong problema dito sa droga. Ang may kasalanan si Jahas yan eh. Di ba? Si Lisa Smugs yan. Lagi na lang ganun. Yung bang tipong hindi nila kayang ipaliwanag. Bakit nagkaganon? Sino ang problema? Diba? Ano ba ang nangyari dyan? Hindi nila kayang ipaliwanag yun eh. Basta sa kanila, dahil tanga nga, mahina ang utak, ganito utak, ang sasabihin nila, hindi, si Lisa Smugs yan. Jahas yan, Jahas. Kung ayoko nung ganun kasi pang tanga nga ho yun. So tayo, ipapaliwanag natin. Bakit ba ganito yan? Sino mga sekretary involved dyan? Sino kaya ang gumawa niyan? May kinaugnayan kaya yung kapulisan dyan? Ituturo natin. Diba? Una yun. Yun ang unang dahilan kung bakit napaka-imposible. Bakit? Binabanatan ko rin si Lisa Marcos kasi nga po, doon lamang sa kabanat-banat sa kanya. Okay? Pag meron tayong nakita na sinabi niya, yun, katulad nung inagaw niya yung inumin. Siya kasi yung involved doon. Pero yung hindi siya involved, tapos idadamay natin siya doon, na hindi naman tayo nagpipresenta ng ebidensya, ano tawag mo doon? Hello? Hello? Ulitin ko. Pag may nakita tayong ginawa ni Lisa Araneta Marcos, binabanatan natin yun. Pag mayroon tayo nakitang ito yung ginawa niya, binabanatan natin yun. Nakita kasi natin, nag-react tayo. Tama, mali. Pero yung may mga issue sa West Philippine Sea, may issue sa droga, may issue sa bigas, may issue sa ganito. Tapos sasabihin natin, kasalanan ni Lisa Smugs yan. Si Puting Ahas, ganito sabi sa akin. Tapos pag hihingan mo ng ebidensya to connect Lisa Marcos, wala namang pinipresenta.
Ano sasabihin sa'yo? Sabi ni Puting Ahas, putang inan... sorry naman. Sorry naman mga taga-KOJC. Diba ho? Gusto nyo ba ganun? Hindi, ako nagtatanong lang ako Pag may nakita tayong tayo sa labas, kasalanan ni Lisa Smagstot, siya siguro yung tumae dito. Pero wala ka naman piniresentang ebidensya. Anong tawag mo dun? Chismosa. Alam nyo kung bakit gano'n ng ibang vlogger? Hindi ko to Bakit gano'n? Tapos biglang tatawa na lang. Si Junior Junior. Junior. Hindi naman maipaliwanag. Walang maipresentang ebidensya. Kasi hindi po tayo yung gano'n. Kami po mga banateros, when we hit someone o pag may binanatan kami, kailangan magpresenta kami ng ebidensya. Kung bunganga lang, di wala kami pinagkaiba kay Trillanes. Tama, mali. Di ba galit na galit tayo sa ginagawa ni Trillanes? Meron na naman siyang bagong pautot ngayon na meron siyang dinamanda sa mga Duterte. Di ba ho? At saka kay Senator Bongo. Pero alam mong puro laway lang naman. Tapos nagagalit tayo. Tama, mali. Tapos ano? Kasi wala nga ebidensya. Pero tayo naman, gusto din natin ganun. Wala tayong ebidensya may pakita na kasalanan talaga o may direct involvement si Lisa Marcos. Tapos sasabihin natin, si Lisa Smags yan. Ano tayo, tanga? Hindi, sa bagay, tanga yung mga followers nyo, kaya nauuto nyo eh. Di ba? Ba't hindi mo inaaway si Atty. Libayan? Bayaran din ako ni Atty. Libayan eh. Ganun ba yun? Kaya ulitin ko pangbobong logic po kasi yun. Ulitin ko sa mga nakikinig. Ang mga vlogger na walang pinipresentang ebidensya sa inyo at lagi na lang itinuturo si Lisa Smags ay pangbobong vlogger. Bakit? Kasi wala, hindi niya kayang ipaliwanag yung issue. Yung issue hindi niya maipaliwanag, kaya basta na lang siya. Sabi ni Puting Ahas ganito. Tapos maniniwala kayo, bobo rin kayo di ba? Hindi, sorry totoo Unless magpakita kayo ng ebidensya. Yan, sama-sama tayo. Hindi, totoo yun. Pakita kayo ng ebidensya na there is a direct relationship between this and this. Etong issue na to, may direct na Kasi ako, pag nakita kong direktang sinabi, halimbawa, yung sinabi ni Lisa Marcos na, where are you? Asan ka? Asan? Tell everyone na pag ginamit ang pangalan ko, I will tell Marcos not to appoint you. May ebidensya yun. Bakit kanyo? Siya na mismo nagsabi, I will tell my husband not to appoint you. Ibig sabihin, may kapangyarihan siya sa appointment. Gets nyo? Kasi meron direct evidence. Pero yung wala kang direct evidence, idadamay mo lang dahil lang galit ka kasi mas pinaburan si TP kesa sa'yo. Puta, anong pinagkaiba mo kay TP? Yung totoo, anong pinagkaiba mo? Na chismoso. Nasa Amerika ka lang. Yun. Tapos, sasabihin mo, ako pa ang bayad. Hindi mo ba naririnig? Hindi siya, yung mga followers niya. Okay, yung mga tangang followers niya. Ulitin ko walang kinalaman si Maharlika dito. Malamang, unless inutusan niya yung mga tangang followers niya. Pero yung mga tangang followers niya na nagsasalsal dito sa 5 million, tanga. Okay? Pangatlo pala, ang nagsalsal daw nito ay yung mga bangag vloggers, yung mga tanso vloggers. Sila daw nagsabi. Sabi ko, napakatanga rin ito mga tanso vloggers, mantakin mo akusahan nila ako na binayaran ako ng 5 million, tapos hindi daw sila binayaran. So ibig sabihin,
Mas may kwenta ako sa inyo? Mas may halaga ako sa inyo? Anong klaseng kabobohan yun? Ako pa ang babayaran, hindi kayo? Hindi mo naman kayo silbi dyan? Anak ng waiting naman, oh. Di ba? At saka ito pa, another argument. Yang mga salitang bayaran, yan ang pinaka lumang pinakamababaw na akusasyon mo sa isang vlogger unless proven. Halimbawa, bakit ako? Nagsasabi rin ako na bayaran si ganito. Kasi inamin niya eh. Anong gagawin ko? Inamin naman na talagang bayaran siya, si makagago. Edi bayaran talaga siya. O yung isa naman, merong voice recording na binayaran. So, merong ebidensya na talagang binayaran ito. Etong mga ibang mga bangag vloggers dyan, ay, yung mga napagutusan mong bumili ng suka, biglang nakahawak ng cellphone, nag-video. Ano sinabi nila? Ako daw ang bayaran, sila hindi. Binayaran akong 5 million, sila wala. Wala pala talaga silang silbi. No, kaya naman pala. Baka i-content yan ni, ayaw mo na, wala akong, kay Mike Tae, wala akong problema dyan. Alam mo yan, hindi mo ito lang si Mike Tae, hindi mo na maaalis yan na talagang bitter yan kay Pastor Rocky Buloy. Bitter na bitter. Ngayon, alam ko na kung bakit siya bitter. Kasi iba talaga magtrato ang KOJC sa mga tao niya. Grabe. No comment tao niya, not only us. Nagkataon lang kami yung talagang parang i-welcome kasi kami yung bago sa istasyon ng SMNI. Talagang kami yung parang inano doon. Kaya pala na isa loob ko. Kaya naman pala bitter na bitter to si Mike Cabe. Dahil grabe nga naman ibang mag-treat ang KOJC ng kaibigan nila. At ganun pa ang ganun ang iniisip ng ibang tao. Mamaya i-play natin yan, ipapakita ko sa inyo kung gaano katindi ang ginawa ng kaya lang pala may copyright pala yun. Tagal mag-isip. May copyright pala yun, hindi ko na lang tatanggalin ko na lang yan. Ipapakita ko na lang kasi may copyright Naalala ko. Anyway, yun. Tapos, di kasi kayo nangingi ng million. So, tapos isa pa to, di ba, yung sinasabi nilang 5 million na ganyan. Una sa lahat, okay? Hindi po ako tatanggap ng 5 million. Bakit? Masyado mababa. Hindi ko kaya mag-retire ng 5 million. Ito walang biro. Kasi kung ako, babalimbing ako. I mean, yung babalimbing na ako. Tandaan niyo to Kung ako babalimbing, mga 50 million. Yung tipong kaya na akong buhayin. Hanggang hindi na ako magtrabaho. Bakit kanyo? Ay wala, sunog na sunog ka na nun. Para yung isa, nag-retired na sa political vlogging, naging anchor na lang, naging naging taga-bomba na lang. Hindi totoo. Kasi sunog ka na nun Yung tindi, isipin mo sa tindi ng pagiging Duterte. Ito nga ito makinig kayo mabuti. Alam nyo, bago nyo ako akusahan ng todo-todo, ayun andyan ba si Sir Placido? Yun Shout out boss, bye si Placido. Uy, Placido. Sir, boss, wag mo na akong imbitahan sa maisog. Binayaran daw ako ni Lisa Smugs. Ni Lisas. Ano ba? Lisa? Ano man tawag nila doon? Wag mo na ako imbitahan diyan kasi Hindi, joke lang. Alam nyo, ganito yan Simula, bago pa magkaroon ng tunay na mga vlogger, ang Duterte supporter, kami na po ang nauna. Sorry to say this Uulit-ulitin ko.
Lahat ng nakikita niyong vlogger ngayon, bago na lang lahat yan. Lahat. Name it. Lahat po yan. Bagong Duterte supporter na lang ho yan. Ako, tandaan ninyo, Mocha Uson Vlog pa lang ako. Magkasama na kami ni Mocha. At sinabi ko naman sa inyo yan, ni-reveal ko sa inyo, kaming dalawa ni Mocha ang nagpo-post dyan sa Mocha Uson Vlog. Ako may hawak ng Mocha Uson Vlog. Ako ang bumabanat doon sa Mocha Uson Vlog. I was there. Kaming dalawa ang magkasama ni Mocha dyan. Wala pa lahat ng mga vlogger na yan. Sinira na, hindi naman sinira, nasira ang karir ng, hindi naman nasira, nabawasan kami ng kita sa bilang Mocha Girls dahil sa ibinigay namin ang lahat kay Pangulong Duterte. That was 2015. Bago pa mag-vlog ang iba dyan na nagpaka-Duterte. Yung iba nga dyan nag-playing safe pa, ayaw pa nila mag-Duterte until nung nanalo na lang eh. Ang dami, gusto yung bagitin ko, wag na, tatamaan pa sila. Ang dami niya, lahat sila. Ang talaga mga nauna dyan, si Sahad, si Jimmy, Bondok, kami, grupo namin. Alam niyo yung grupo namin? Natanggalan kami ng sobrang daming sponsor, natanggalan kami ng sobrang daming show dahil at that time, Duterte was not popular. Hindi namin mapigilan ng sarili namin. During our show, nangangampanya kami. During our show, nagpatahi kami, nagpagawa kami ng sombrero, nagpagawa kami ng damit, namimigay kami. At that time, kami unang vlogger. Kaya nga sumikat si Mocha noon eh. Siya ang muka. Ako po ang nandun sa loob ng Mocha. Kaya alam niyo yung mga palpak. Ito aminin ko sa inyo. Marami sa kapalpakan dyan, yung mga mali-maling spelling, galing sa akin yun. Aminado ako. Oh. Kung babalikan ninyo, si Mocha matalino. Tandaan yung medtech yan. Medicine proper yan. Hindi magkakamali ng English. Alam nyo ba si Mocha napakagaling sa English? Ay. Pag nakita nyo siya as a performer before, siya lang ang performer na kaya mag-straight English na sexy, na can penetrate ibang bansa. Americans, European, kasi may accent yan. Ganun siya kagaling. Kaya pag may maling spelling sa Mocha Uson Vlog, ako yun. Yun ang totoo. Kaya nga noon, lagi ako napapagalitan ni Mocha. Kasi pag nagpo-post ako nang hindi ako nagpapaalam sa kanya, tapos mali-mali. Totoo yan. Mali-mali yung yung mga spelling. Kaya mula nung naging opisyal na siya, may usapan na kami. Huwag ka magpo-post nang hindi mo pinapakita sa akin. Oh. Na hindi namin pinagkakasundo. Kasi ganito nangyayari noon. Kami pa rin dalawa yon. Bakit? Kasi nag-uusap kami. O, kwentuhan kami. Ano po post natin? Ganito. Ito, pag-usapan natin. Ganyan. Okay, sige. Tapos, hindi kasi teki si Mocha. Hanggang ngayon, nagpapaturo pa siya sa akin paano sa cellphone, paano mag-reels, paano gumawa ng ganyan. Lahat, nagpapaturo pa siya. Ako kasi teki na ako. So, ako lang lagi. Minsan, alam mo naman, si Banat Bay, medyo English major ay English minor. Mali-mali pinopost. Walang biro. Kaya noon pa lang. That's why, ito kinikwento ko sa inyo para alam niyo yung context ni Banat Bay. Okay? Tapos, after no nagpandemya, doon sinabi na ni Mocha sa akin kasi maraming pumabati ko sa kanya. Sabi niya sa akin, tatanggalin na kitang admin. Sabi ko, ako nagbuo niyan, tanggalin mo akong admin. O sige. Madali na akong kausap, tanggalin mo na akong admin. O sige, tinanggal niya akong admin. Siyempre, ako, sabi ko, hindi pwede yan. Akong gumawa niyan eh. Hindi pwede. Ako pa. Sige na nga, tanggalin mo na nga. Wala akong nagawa, di ba? Nagbuo ako ngayon ng sarili ko, Banat Bay. That's during pandemic kasi nga hindi ko mapigilan yung bunganga ko. Alam mo yung pagiging mahilig kong magbigay ng opinion. Opinionated kasi ako ng konti eh. Konti lang naman. Hindi katulad nila Boss Dada. Medyo opinionated ako noon. Kaya doon nagsimula na ako mag-vlog.
Doon na simula yung banat bay. Okay, but before that, 2000 ano pa lang, kami nahuni mo kang gumagawa niyan. Kaya nga, alam mo, yung mga nagsasabi dyan na vlogger na kesyo, babayaran ako ng mga Marcos, babayaran ako ni Lisa Smag para hindi sila banatan. Walang alam yan. Sinong tanga ang magbabayad sa akin na tuloy-tuloy yung suporta ko kay Pangulong Duterte, nakadikit ako sa mga Duterte. Pag meron meeting, kasama ako ni Pangulo, minsan, pagkakailangan ng idea ng social media, nandun ako. Tapos pagka sa KOJC, nandun din ako. SMNI, nandun din ako. Tapos kukunin ako ni Lisa Smags, babayaran niya ako. Akala ko ba, ito isipin yun, logic nga akala ko ba galit si Lisa Smags kay Duterte? Bakit ko kinakampihan si Duterte? Akala ko ba galit si Lisa Smags sa SMNI at saka sa KOJC at kay Pastor Kibuloy? Bakit ko kinakampihan si Pastor Kibuloy? SMNI at KOJC, saan ba talaga kayo lulugar? Ano ba talaga? Sadyang tanga lang ba kayo? O sadyang nasaktan lang kayo dahil pinupuna ko si Maharlika? Gago! Yan ang katotohanan. Ulitin ko walang kinalaman si Maharlika. Pero yung mga tangang followers niyan sumasalsal nito. Masakit ba? Nasaktan kasi kayo. Dahil sinasabihan ko kayong uto-uto at panatiko. Ngayon, sa pagiging panatiko nyo at emosyonal at pikon na kayo, hindi na kayo nag-iisip. Gets nyo? Bakit? Kung mag-aakusa kayo, mag-akusa naman kayo ng medyo malapit. Mag-aakusa na lang kayo, ang layo-layo pa. Diba? Aakusahin nyo. Mag-akusa kayo na medyo malapit-lapit sa issue. Diba? Ano bang malapit-lapit? Mas matanda ka naman kay Coach Oli. Yung ganon. Diba? Yung mga ganong klaseng kasinungalingan, medyo malapit-lapit pa yun kasi sa totoo lang, mas mukha naman talagang bata sa akin si Coach Oli kasi ano yun anong tawag doon yung balidoso? Ano ba? Tama ba yung term ko? Ay! Nagla-live ako dito, tawag ang tawag. Saan ba ang tawag? Naka-live ako, sandali, tawag ako sa'yo, sandali. Di ba? Yun yung mga ganon, yung malapit-lapit. Tandaan ninyo, ito tuturuan ko kayo kung gagawa kayo ng chismis, yung naman, yung medyo malapit sa katotohanan para kapani-paniwala. Kasi kung gagawa kayo ng chismis, tapos medyo malayo, hindi pasok. Ibig sabihin para kayong tanga. Wala kayong common sense, ika nga. Banidoso yun. Banidoso po kasi si Coach Oli kaya mas mukha talaga siyang bata. Pero ang sigurado ko, mas yummy ako. Maniwala kayo sa akin na sa hindi. Titirik ang mata nyo. Biro lang. May buhok, long hair. Yun. Yung mga, tuturuan ko na kayo ng mga kung paano magsinungaling sa akin, para may idea na kayo. Okay? Yung may anak, wala din yun Alam mo, sorry eto yung, wag nyo kung ano yung sa may anak. Alam nyo kung bakit? Nandidiri na ako sa Ito ako wala po akong ka-FB Ito, totoo ito. Wala po akong ka-FB. Alam niyo yung FB, kayo na lang bahala magpaliwanag. Wala po akong ka-FB, pero kung magkakaroon man, hindi ako magkakaroon, syempre. Kung ako man magkakaganon, hindi talaga ako gagawa ng walang kapote. Kasi dirin-diri po talaga ako. Sorry medyo na po ako, dirin-diri po ako sa sa ganyan. Medyo nasasagawaan. Kasi po ako, expert po ako sa ganyan. Hindi naman expert. Pamilyar ako.
Magaling ako. Nandidiri nga ako dun sa mga iba na, sorry to ha, sorry sa term ha, walang halong kabastusan ito ha. Nandidiri nga ako dun sa mga ano eh, yung may mga jowa na ano, na kababaihan, tapos yung kalalakihan na nangaakla. Sabi ko, sandali, nangaakla yung jowa mo. So, papasok sa likod yun, tapos ipapasok sa harap mo, kadiri. Kaya ako, alam mo yung ingat na ingat ako sa mga, kasi kunwari yung makikipag ano ka sa mga ano mga babae, halimbawa lang nandidiri ako. Alam mo kung bakit? Yung kagad yung pumapasok sa utak ko eh. Siyempre yung mga babae na yun, may jowang lalaki yun. Yung mga jowang lalaki nun, mga palamunin. Kaya nga nagtatrabaho sila ng ganyan eh. Kasi palamunin yung ang jowa nila. Kung hindi pa, kung ang jowa nila mayaman, hindi na sila magtatrabaho ng pawok. Di ba? Nagigets nyo? Hindi sila magtatrabaho. Yun yung nasa utak ko eh. So kung nagtatrabaho ka ng pawok, sigurado ko may jowa ka, pero yung jowa mo palamunin. Habang nagpapawok ka, sigurado ko yung jowa mo namamakla. Pag sa tingin mo, pag yung jowa mo na yon, saan papasok yon? Sa ilong? Saan papasok sa'yo? Kadiri yun, no? Tapos papasukin ko?